Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na lagay natin panahon ngayong araw nga ng Miyerkules, June 5, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na yung trough, makikita niyo po itong mga kaulapan na to, ay bahagi ng trough o extension na isang low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito ay nasa may bandang silangan ng Japan at bahagi din na isang frontal system. At itong trough na to, ang inaasa natin magdadala ng mga kaulapan, makikita niyo po medyo maulap ito sa may silangang bahagi na Central Luzon, gayon din sa may silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya inaasahan natin ngayong araw ang malaking tsansa ng mga pagpulan, partikular na sa mga lalawigan ng Aurora, gayon din sa Isabela, sa Quezon, Camarines Norte at Camarines Sur. Ito ay bahagi nga nitong trough o extension ng low pressure area. Samantala, sa iba pang bahagi na ating bansa, patuloy na makararanas sa medyo mainit pa rin na panahon habang may mga posibilidad pa rin tayo ng mga isolated o puno-punong pagulan, pagkilat, pagkulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa mga katanong po, bakit nagdeklara ng taggulan ang pag-asa pero mainit pa rin, lalo na bandang tanghali? Sa ngayon kasi may tinatawag tayo na monsoon break o kung saan itong southwest monsoon o hanging habagat ay hindi ko ganun kalakas kaya hindi masyadong nagdadala ng mga paggulan. Pero inaasahan natin posible po bandang weekend ay magkakaroon tayo ng lalakas na habagat kaya posible magkakaroon ng malaking chance na mga paggulan magsisimula sa may bahagi ng Palawan, gayon din itong area ng Western Visayas at gayon din sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Partikular na itong area ng Ilocos Region, kasama din yung Bataan, Zambales, Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon at Mimaropa. So possible yan bandang weekend, in-expect natin na posibleng lumakas yung habagat. At again, si pambabahagi natin bansa, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan sa hapon hanggang sa gabi, pwede rin bandang madaling araw. At sa mayon nga, wala pa tayong minomonitor na bagyo or low pressure area na maring maging bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. So posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito, medyo maliit yung chance ang magkaroon tayo ng bagyo. Pero magbibigay pa rin tayo ng update kapag nagkaroon ng mga pagbabago dito sa lagay na ating panahon. At dito nga sa Luzon, inaasahan natin ang malaking tsansa ng mga pagbulan sa may area ng Isabela, gaya din sa Aurora, at gaya din sa bahagi ng Quezon Province, Camarines Norte, Camarines Sur. Dulot ang mga kaulapan mula sa trough o extension ng low pressure area. Sa buong bahagi ng Luzon, makararanas pa rin tayo ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Mainit pa rin sa tanghali kung saan agwat ang temperatura sa Lawag 27 to 33 degrees Celsius. Sa Baguio, nasa 18 to 24 degrees Celsius sa Tuguegarao. Medyo mainit pa rin hanggang 36 degrees Celsius. Sa Kamaynilaan, 27 to 34 degrees Celsius, sa Tagaytay 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi sa bahagi ng Bicol 27 to 33 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Itong Palawan at Visayas makararanas din ng mga isolated o puno-punong pagkulan, pagkidlat, pagkulog. Ang agwat ng temperatura sa Calayan Islands nasa 27 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa nasa 26 to 32 degrees Celsius. Sa bahagi naman ng Kabisayaan, mga isolated rain showers and thunderstorms ang mararanasan. 28 to 33 degrees Celsius sa Iloilo. Sa Cebu naman 28 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban 27 to 32 degrees Celsius. At dun nga sa may bahagi ng Negros kung saan sumabog yung bulkang Kanlaon, inaasahan din natin yung mga isolated o puno-punong pagkulan, pagkidat, pagkulog. So medyo mainit pa rin yung tanghali sa bahagi ng Kabisayaan. Gayun din na mararanasan sa Mindanao, medyo mainit tanghali habang mas malaki yung posibilidad ng mga thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Agwat na temperatura Zamboanga 25 to 34 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro hanggang 33 degrees Celsius, habang sa Davao hanggang 34 degrees Celsius. At sa kasalukuyan nga, wala tayong nakataas sa gale warning kaya likas sa pumalaot yung mga sasakyang pandagat at malinit na mga bangga sa mga baybayin ng ating bansa.